Hello everyone, ito nga pala ang pinakabagong Redmi Note 14 at kaka-release lamang nito ngayong buwan ng January 2025. At sa video ito ay pag-uusapan natin kung sulit kaya ang naging upgrade ng phone na to kung ikukumpara natin doon sa last year model na Redmi Note 13. Meron ba kayang nagbago pagdating sa kanyang design? May malaking upgrade kaya pagdating sa kanyang specifications and performance? At lahat ng yan ay pag-uusapan kagad natin after this quick intro. Okay, bago natin simulan ang pagtalakay sa phone na to, unahin muna natin ang inclusion nito out of the box kung saan meron itong user manual, SIM ejector pin, black jelly case, USB-A to USB-C cable, and 33 watts charging brick. At nag-charging test na din tayo dito, umabot ng 1 hour and 15 minutes bago ito ma-full charge from 20% to 100%. Medyo matagal na puno ang phone na to dahil ang unang upgrade na babanggitin ko dito ay ang kanyang battery capacity, which is meron na itong 5,500 mAh battery capacity. Moving on naman tayo dito sa kanyang design kung saan ay halos identical lang din ito doon sa kanyang predecessor na may maliit na punch hole camera sa harap. Yung top and side bezel nito wala pa din nagbago, ganun pa din kakapal, pero pagdating dito sa kanyang chin bezel ay mas makapal ito ng konti pero hindi nga lang masyadong noticeable kung ikukumpara natin doon sa ibang brand na nasa ganitong presyo. Now, pagdating naman sa material na ginamit dito sa harap, ito ay na Corning Gorilla Glass 5, which is good dahil mas matibay ito kung ikukumpara natin doon kay Redmi Note 13 na may Corning Gorilla Glass 3 screen protection lamang. Moving on naman sa right side kung saan ito ay naka-flat frames pa din at dito pa din nakapwesto ang kanyang volume rocker and power button. Dito naman sa taas, nandito pa din ang kanyang 3.5 jack, secondary speaker, IR blaster, and noise cancelling microphone. Dito naman sa ibaba, nandito pa din ang kanyang primary speaker, Type-C port, microphone, and SIM card slot. Kung saan ito ay naka-hybrid, pwedeng lagyan ng 2 nano SIM or isang nano SIM and micro SD card. At pagdating naman sa material na ginamit dito sa kanyang frame and back panel, ito ay made in plastic. At mas nagustuhan ko din ito dahil ito ay naka-matte finish at hindi kapitin ng alikabok and fingerprint smudges. Now, yung design naman ng camera module nito sa likod, binago nila ang design, mas pinalaki ang mga lente at nagmumukhang transient phone ang datingan para sa akin. But overall, the design okay naman at nagdedepende pa din yan sa ating preference. Okay, sunod naman natin pag-usapan ay ang kanyang display kung saan wala din nagbago dito. Halos pareho lang nito doon sa kanyang predecessor na may 6.67-inch AMOLED display, may resolution na Full HD or 1080p, pero may 1,800 nits peak of brightness na ito. Mas visible sa outdoor so wala tayong magiging problema even under direct sunlight natin ito gagamitin ay mababasa pa din natin ng klaro ang mga notifications. Anyway, pagdating naman sa screen refresh rate nito ay meron pa din itong 120Hz screen refresh rate at ang kagandahan lang din dito ay mas makakatipid na tayo pagdating sa battery consumption dahil yung refresh rate nito ay bumababa down to 60Hz screen refresh rate kapag walang motion dito sa screen. Unlike doon kay Redmi Note 13, kung isasagad man natin ng 120Hz screen refresh rate at kahit walang motion dito sa screen, ay hindi talaga bumababa down to 60Hz refresh rate. At napakatakaw po pagdating sa battery consumption kapag walang features na auto-switch refresh rate ang isang smartphone. Moving on na to sa pang camera naman tayo kung saan meron itong konting na upgrade pagdating dito sa kanyang front-facing camera kung saan ang dating 16 megapixels na meron doon sa kanyang predecessor, ngayon ang ginawa na nila itong 20 megapixel. Dito naman sa likod, meron pa din itong 108 megapixel main camera, 2 megapixel for depth sensor, and 2 megapixel for macro lens. Now, isa sa naging downgrade pagdating sa camera ng phone na to ay wala na tayong makikita dito na 0.6 or ultra-wide camera na mas nagagamit natin kung ikukumpara dito sa macro camera. Okay, pagdating naman sa mga sample shots or kuha natin sa camera ng phone na to, well, ang masasabi ko lang dito na medyo soft and konting sharpness and detail lamang ang makukuha natin unlike doon sa ibang entry-level smartphone kagaya ng Tecno na may 100 megapixel camera lamang ay dihamak na mas maganda and detailed pa yung mga photos na nakukuha natin. Now, pagdating naman sa kanyang video resolution, nag-upgrade ito ng konti from previous model na limited lamang hanggang 1080 at 30 frames per second. Ito naman ngayon ay kaya na hanggang 1080 at 60 frames per second. Pero kagaya lang din ito doon sa kanyang predecessor na Redmi Note 13 na wala itong ultra steady video. Kaya kung gagamitin man natin ito habang naglalakad at hawak-hawak lamang natin itong ating smartphone,
ay expected na natin na hindi ganun ka-stabilize yung mga kuha na video footage. Moving on na to sa pang performance naman tayo kung saan ito ay may latest operating system HyperOS based on Android 14 out of the box. At pagdating naman sa chipset na ginamit nila dito, ay gumamit sila ng MediaTek Helio G99 6nm. At nasa around 400,000 lang din ang nakuha natin na Antutu score. Na the same lang din sa ibang smartphone na naka MediaTek Helio G99 ang processor. At alam naman natin ang kakayahan na kayang ibigay sa atin pagdating sa performance ng smartphone na to. Pwedeng-pwede ito sa mga social media enthusiasts, yung tipong user na ang hanap sa isang smartphone ay pang Lazada, TikTok, Shopee, online banking, Netflix at iba pa. At para naman sa mga mahilig maglaro ay wala ka na din magiging problema dito lalong-lalo na kung Mobile Legend, COD Mobile and Honor of Kings lamang ang mga palagi mong nilalaro. Kayang-kaya naman ng processor na to ang mga larong nabanggit ko basta tamang pagtimpla lamang sa graphical settings. Okay, para naman sa mga gustong bumili nitong pinakabagong Redmi Note 14, as of now, meron tayong tatlong variants na pwedeng pagpilian, which is 6GB of RAM, 128GB of internal storage, 8GB of RAM, 128GB of internal storage, and 8GB of RAM, 256GB of internal storage. At yung presyo na naka-flash sa screen, ayan po yung presyo na mabibili nyo sa mall or sa physical store. At kung gusto nyo naman na masulit na deal ay bumili po kayo sa online market sa Xiaomi official store dahil under 7,000 pesos nyo lamang ito mabibili kapag may kasamang voucher discount. At hindi lang yon, may kasama pa din itong free Xiaomi Smart Band 8. And that's all for today mga ka-Android Feel. See you on my next review.